Mga kaibigan, patuloy po kayong sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa pangingilin ng Sabat ng mga nagpapakilalang mga Sabadista o ng mga kabilang sa Iglesia ng mga Adventista. Mga kaibigan, ang isa pa po sa matitibay na katunayan na wala na pong bisa sa panahong Kristiyano ang tungkol sa pangingilin ng Sabat ay sinira po ito mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang mababasa nating nakasulat. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang katunayang wala na pong bisa sa panahon natin ngayon ng Sabat o sa panahong Kristiyano ay sinira po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pangkaraniwang talata na ginagamit ng mga taong ayaw talagang sumunod sa utos ng Diyos na may kinalaman sa pangingilin ng araw ng Sabat. At ang kanilang konklusyon dito kung kaya hindi na dapat nating ipangilin sa panahong ito ang araw ng Sabat ay sapagkat di umano'y sinira na daw ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kayo po yung aking inanyayahang ating pag-aralang mabuti upang ating lubos na mapatunayan kung tunay nga na sinira ng ating Panginoong yung utos na pangingilin ng Sabat. Gusto ko pong basahin uli yung talata. Dahil dito'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ang kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Basa nga naman na sinira ng ating Panginoong Hesus yung Sabat. Pero hindi nila inunawa at hindi nila binulay-bulay kung bakit nagkaroon itong mga Hudyong ito ng kaisipan na sinira ni Kristo ang Sabat. Doon pa lang sa pasimula kung ating unawain meron na tayong aalamin kaagad. Dahil dito'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung dahilan? Kung itaas po natin ang talata sa talatang 5 ng Kapitulo 5 rin, ay atin pong makikita doon na meron doong sabi rin at naroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. So sa senaryo o sa tagpo merong lalaking merong 38 taon nang may sakit. Ito'y 38 taon nang nakahiga, nakaratay at lumpo, pero ito'y pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Yun ang dahilan. Dahilan sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng kaisipan itong mga Hudyong ito na sinira ni Kristo ang Sabat. Ayun, lalo nang pinagsikapan nilang patayin ang ating Panginoong Hesus. Sino ba itong mga Pariseyo na ito na walang iniisip kundi pagsikapang patayin ang ating Panginoong Hesus? Hindi naman po lahat ng mga Hudyo ay may ganong kaisipan. Ito'y ilan lang sa mga Pariseyo na galit sa ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po ninyo, dito sa isang tagpo sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, ang talata ay 16. Pero bago po tayo magpunta sa 16, gusto kong simulan po natin sa talatang 14. Ganito po ang sabi. Araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kaniyang mga mata. Sa tagpong ito ay meron naman pong isang bulag, araw ng Sabat, ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. At nang makita nung mga Pariseyo, ang sabi rito sa talatang 16, ang ilan lang, hindi naman lahat ng mga Pariseyo, hindi naman lahat ng mga Hudyo, ang nag-aakusa
at nagbibintang sa ating Panginoong Hesus na sinira ng ating Panginoong Sabat. Sabi rito, ang ilan nga sa mga Pariseyo ay nangagsabi, yun, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Datapot sinasabi ng iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Yung ilan sa mga Pariseyo, nung makita ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng araw ng Sabat, ay nangagsabi. Anong sabi? Nung ilang mga Pariseyo, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Ano? Di ba'y bintang yun? Di ba'y akusasyon yun? Bakit? Naniniwala ba tayo na ang ating Panginoong Hesus ay hindi galing sa Diyos? Eh kung hindi galing sa Diyos ang ating Panginoong Hesus, eh saan galing? Ha? Sabi dun, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Yun ang sabi ng ilang mga Pariseyo. Ay ngayon, ang tanong ko sa inyo, lalo dito sa mga itong ministrong ito ng mga iglesia ni Manalo, si Kristo ba hindi galing sa Diyos? Ha? Pagka naniwala ka sa mga Pariseyong yan na si Kristo hindi nangili ng Sabat, dapat paniwalaan mo din na si Kristo hindi galing sa Diyos. Ngayon, sapagkat si Kristo ay alam nating galing sa Diyos, therefore, hindi totoo na siya hindi nangili ng Sabat. Kaya nga, yan ay akusa lang, bintang ng ilang mga Pariseyo na si Kristo ay hindi nangingili ng Sabat, na sinira ni Kristo ang Sabat. Sapagkat nakita nilang si Kristo ay nagpapagaling na may sakit, tumutulong sa kapwa araw ng Sabat. At iniisip nitong ilang Pariseyo na ito na yun ay paglabag sa araw ng Sabat. At yun ang kanilang dahilan upang lalo nilang pagsikapang ipapatay si Kristo. Kita nyo? Ay itong mga ilang Pariseyong ito'y kalaban ng ating Panginoong Kristo. Bakit ko po nasabi? Tingnan ninyo. Itong mga tao ito'y walang ginagawa kundi abangan, bantayan ang ating Panginoong Hesus na ang kanilang layunin ay hanapan si Kristo ng pagkakamali. At pag kanilang nakitaan ang pagkakamali, ay kanilang isusumbong sa mga authority ng gobyerno o sa authority ng simbahan at ng kanilang maipadakip at ang kanilang maipapatay. Kita nyo, talagang galit sila sa ating Panginoong Hesus eh. Hindi kasi nila matanggap ang ating Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas. Kaya nga't ang kanilang layunin ay laging maipapatay ang ating Panginoong Hesus. Lagi silang nakaabang. O pansinin po ninyo. Aklat ng Marcos, Kapitulo 3, ang talatay 1. At siya'y muling pumasok sa sinagoga. Si Kristo yon, siya. At si Kristo'y muling pumasok sa sinagoga at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila. O kita nyo, nakaabang na naman. Nakabantay na naman yung mga Pariseyong galit kay Kristo. Kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat. Bakit nakabantay? Upang siya'y maisakdal nila. Talatang 3. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. 4. At sinabi niya sa kanila, katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay. Yan, tinanong ni Kristo yung mga ilang Pariseyo ngayon na laging nakaabang sa kanya. Ano ang tanong ni Kristo? Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay? O ngayon, nakasagot ba yung mga Pariseyo na yan? Anong sabi ng talata? Datapwat sila'y hindi nagsiimik. Kita niyo, hindi naman makaimik. Kasi gustong ipaunawa ng ating Panginoong Hesus na yung kanyang ginagawa ay hindi yun paglabag sa araw ng Sabat. Ipinauunawa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mga Pariseyo na ito na yung pagtulong sa kapwa, pagpapagaling ng may sakit ay hindi kailangang ipagpahinga, hindi kailangang ihinto. Ha? Tandaan po natin, sangayon sa Lucas Kapitulo 6, ang talatay 5, ay si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Siya ang authority ng Sabat. Therefore, siya po ang nakakaalam
ng tamang pangingilin ng sabat. Siya ang nakaalam kung ano ang dapat gawin at hindi pwedeng gawin pag-araw ng sabat. At yung kanyang ginagawa ay nais niyang idiin sa mga pariseyong ito na yaon ay hindi paglabag. At yun ay hindi mo dapat ipagpahinga. Yun ang nais ituro ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Hindi lamang basta niya sinasabi, bagkus ay nagpapakita pa siya ng halimbawa. Sa talatang 5 ng kapitulo 3 ng Aklat ng Marcos, at nang siya'y lumingap sa kanila, sa palibot-libot na may galit. Kita nyo? Doon sa mga nakaabang sa kanyang mga pariseyo na laging nakabantay sa kanya, nilingap ni Kristo na may galit ang sabi. Sapagkat ikinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Ay sinabi niya doon sa lalaki, na may karamdaman, ang sabi, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Sa talatang 6, at nagsilabas ang mga pariseyo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano. Sino yung Herodiano? Eh di mga alagad ni Herodes. Yan. Anong isinumbong? Nagsumbong ng laban sa kanya kung paanong siya ay may papupuksa nila. Napansin po ba natin? Ang ugali ng ilang mga Hudyo na ito na laban kay Kristo, maliwanag. Ang mga taong ito ang mga manlalabag ng Sabat, hindi si Kristo. Bakit ko nasabing manlalabag ng Sabat? Kita nyo, Sabado. Sabat na Sabat, ano ang ginagawa nila? Sa halip na magpuri sa Diyos, at mangilin, ano ang ginagawa? Nakaabang sa kanilang kapwa-tao at hinahanapan ng mali. At kapag nakitaan ng mali, anong gagawin? Isusumbong, imamarites. At ano pang iniisip? Maipapatay. Isang ka nakakita ang Sabado ang iniisip may magpapatay ng kapwa mo tao. Ayun ang tunay na paglabag. Kaya ang tanong ni Kristo sa kanila, ano ba? Alin ba ang matuwid? Magligtas ng buhay o pumatay? Kaya hindi sila nakaimik. Ang sabi ron, ay yung mga yan ang manlalabag. Ito ba, isa pang tagpo, tingnan ninyo. Lucas 14:1, at nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinunong ng mga Pariseyo ng isang Sabat upang kumain ng tinapay at inaabangan nila siya. Nakaabang na naman. 2, at narito sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. Kita nyo, kanina, ang pinagaling ng Panginoon doon sa ating binasang talata ay lalaking tuyo ang kamay. Ngayon naman, lalaking namamaga. Nakaabang pa rin yung ilang mga Pariseyo. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Pariseyo na sinasabi, matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat? Yan naman sila. Talatang 4, datapwat sila'y di nagsiimik. Tingnan, hindi naman makaimik. Hindi naman makasagot sa ating Panginoon kapag sila'y tinanong. Pero laging nakaabang. O sige, parang sabi ng Panginoon, pagagaling ko ito, matuwid baga o hindi? Napagalingin ko ito. Hindi naman sila mga kasagot, hindi sila makaimik. At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? Ay kukunin nila yon, kukunin ng mga Pariseyo kasi nangihinayang yun sa kanilang baka o sa kanilang asno. Kaya sabi ron, sa talatang 6, at di na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. O tingnan ninyo. Palaging nakaabang, pag tinanong naman ng ating Panginoon ay hindi naman makasagot, hindi makaimik, napipipila na. Itong mga ministrong ito ng Iglesia ni Manalo hanggang ngayon ay ngawa pa ng ngawa, daldal pa ng daldal. Kayo, tanongin ko kayo. Nang tanong na itinanong ng ating Panginoong Hesus diyan sa mga Pariseyong yan. Ay sino sa inyo nang kung merong kayong hayop na nahulog sa hukay, araw ng Sabat, hindi nyo ba hahanguin kahit araw ng Sabat? Matuwid baga ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Kasi nababasa ng
Panginoon eh. Ang puso nitong mga Pariseo na ito eh. Sabat na sabat, ang gusto ay pumatay. Kaya sabi niya, ay, alin ang matuwid? Yung nagliligtas ng buhay o yung pumapatay? Kaya sila hindi makaimik. Mga kaimik, hindi sila mga kasagot. Eh ito naman, kayo namang mga iglesia ni Manalo, itong mga ministrong ito, eh, ito ba ang kinampihan nyo? Dito kayo nagsipaniwala sa mga Pariseo na ito. Na alam nyo wala itong iniisip kundi ang ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Ito yung mga laban sa ating Panginoon. Eh yung mga maling kaisipan ng mga ito, ginawa naman yung doktrina, ay yung itinuro. Nga sabihin nyo, sinira ang Sabat. Hindi ang tinanong ninyo ang ating Panginoon. Naniwala kayo dun sa maling kaisipan ng mga Pariseyong galit sa ating Panginoong Hesus. O tingnan, dito pa sa isang tagpo, 13 Gs ng aklat ng Lucas. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. 11. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na, at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanya at pagdakas siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat. Datapwat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ang bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? At ang babaeng itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ang taling ito sa araw ng Sabat? At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kanyang mga kaalit. At nangagalak ang buong karamihan, dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Kita nyo? Nagalit yaong mga Pariseo at yung mga pinuno ng simbahan, yung mga saserdote. Dahil siya ay nagpapagaling ng Sabat. Kaya, nung sabihin ng ating Panginoon ay, bakit anya kayo? Hindi baga yung inyong mga baka, yung inyong mga asno? Kahit Sabat ay kinakalagan ninyo at inyong pinakakain, dinadala nyo sa painuman para makainom. Ay itong babaeng itong anak ni Abraham ay 18 taon nang tinatalian ng sakit. Ang sabi, hindi ba dapat din itong kalagan? Kahit araw ng Sabat? Ay paano sasabihin yung paglabag iyon? Kaya nga di maliwanag na itinuturo ng ating Panginoon na ang ganong mga bagay ay hindi paglabag sa araw ng Sabat. Dapat yaong gawin kahit araw ng Sabat. Kaya nga yung mga kaisipang yan ng mga Pariseo, yan ay mga purong akusasyon, purong bintang lang. Dahil dito'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyong papatayin si Kristo. Sapagkat hindi lamang sinira niya ang Sabat. Yun ay maling kaisipan. Hindi yun totoong sinira ni Kristo ang Sabat. Maling kaisipan ng mga Pariseyong galit sa ating Panginoong Kristo. Ang ilan nga sa mga Pariseo nang nagsabi, ano ang sabi ng ilang mga Pariseo? Ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Pinaniwalaan nyo naman. Ginawa niyong doktrina, yung sabi ng ilang mga Pariseyong laban sa ating Panginoong Kristo. Naniniwala ba kayong si Kristo hindi galing sa Diyos? Naniniwala ba kayong si Kristo nakikipantay sa Diyos? Ha? Si Kristo hindi nakikipantay sa Diyos. Bakit makikipantay? Hindi siya nakikipantay sa Diyos. Sabi ni Pablo, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus ay hinubad niya ito na ganyong alipin, nagpakababa, nakitulad sa mga tao. At nang masumpungan sa anyong tao, nagmasunurin sa Ama. Oo, hanggang sa kamatayan.
doon sa krus. Yan ang ating Panginoong Hesus. Kaya yan ay nagmasunurin sa Ama. Ay paano sasabihin yung sumira at lumabag sa Sabat? Ay di, mamali yung sabi ni Pablo. Ay napakaliwanag ng sabi pati ng ating Panginoong Hesus. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. O ngayon, pinaniwalaan niyo yung mga Pariseo na sinira. Maniwala tayo sa Panginoong Hesus. Huwag dun sa mga bintang ng mga Pariseyong kalaban ng ating Panginoong Hesus. I have not come to abolish the law. I have not come to destroy the law. Kita ninyo? Ay, saan maglalaban-laban yan? Kung maniniwala kayong sinira ni Kristo yung kautusan. Wala siyang nilabag. Ang sabi ni Apostol Pablo, si Kristo'y nagmasunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Sabi naman ni Pedro, na siya, ang sabi ron, si Kristo, na si Kristo'y hindi nagkasala, ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ganyan. Pag sinabing hindi nagkasala, meaning sumunod. Pag sinabi niyong sinira at si Kristo'y hindi nangili ng Sabat, therefore nagkasala. Lumabag Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Ngayon, sabi niyo lumabag, sinira, ay di nagkasala si Kristo. Ay mali ang inyong mga pagkaunawa doon sa talata. Ang mga pag-aanalisa ninyo. Huwag kasi ninyong paniwalaan yung kaisipan ng mga Pariseyong galit sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, alam niyo ba ang dahilan kung bakit talaga ipinapatay si Kristo? Ay yung pakikipantay niya sa Diyos sa 5:18, sabi roon. Hindi lamang sinira ang Sabat, kundi nakikipantay pa siya sa Diyos. Kaya nga kung buhay itong mga iglesyang ito ni Kristo, nung panahon yun, di unang-unang babato yan sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ay babatuhin niya ng mga ministrong yan Kasi hindi nila matatanggap na si Kristo ay nakikipantay sa Diyos o hindi nila matanggap na Diyos. Kaya sila ang unang-unang babato. Ang akala din nila sinira ni Kristo ang Sabat. Wala namang si Kristong sinirang Sabat. Kundi yung kanyang ginagawa ay ipinauunawa ni Kristo na hindi yun paglabag sa araw ng Sabat. Yun ang nais idiin ng ating Panginoong Hesus. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? At di na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. Hindi naman makaimik itong mga Pariseyong ito Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. How much then is a man better than a sheep? Wherefore, it is lawful to do good on the Sabbath days. Napakaliwanag ng sinabi ng talata. Sabi ng ating Panginoong Hesus, mismong sa bibig ng ating Panginoon ang galing, it is lawful to do good on the Sabbath. Matuwid ang gumawa ng mabuti pag-araw ng Sabat. Ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus na yung kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, yung pagtulong sa nangangailangan, yun ay hindi paglabag, bagkus ay lawful. Anong ibig sabihin ng lawful? Being harmony with the law. Authorized, rightful, law-abiding, legal, legit, legitimate, licit. Wala namang meaning na paglabag. Wala namang meaning na pagsira. Kaya pag tinanong mo ang ating Panginoon doon sa kanyang ginawa, ang sabi niya ay lawful, it is lawful. Pagsunod yon. Kaya kagaya ng mga Adventista. Ang mga Adventista ay nangingilin sang-ayon sa turo at halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya kahit na sila ay papunta ng church, halimbawa at
Paglabas ng bahay, halimbawa, at merong dapat tulungan, nakita naman nilang yung kapitbahay pala yung nasusunugan. Anong gagawin? Sila ba'y didiretso ng pasimbahan para sila magpatuloy din sa pagsimba? Hindi. Kahit na anong bihis mo, tutulong ka doon kung anong maitutulong mo, kung kinakailangan kumuha ka ng tubig para makibuhos ng tubig. Yun. Oh. It is lawful. Hindi yun paglabag sa araw ng Sabat. Kung ikaw ay merong kakayahang magpagaling, kung Adventist na doktor, o ikaw ay doktor, Sabat sana, ikaw sana ay mangingilin, punta ka ng church at ikidadalo. Pero merong biglang inilapit sa iyong masamang pakiramdam, o kaya ay nasaksak, o anumang nangyaring aksidente, ay yung ba hindi mo gagamutin? Dahil ay Sabat, pangilin mo? Hindi, ang itinuturo ng Panginoon doon ay gawin mo, tulungan mo, pagalingin mo. Hindi yun paglabag. Ha? Papunta ka na ng church, karga mo ng iyong pamilya sa iyong tricycle. Kayo ay nakabis sa papunta ng simbahan, bigla namang may pumara sa iyo na buntis at mga anak ay nagpapadala sa ospital. Anong gagawin? Tatanggihan mo ba yon? Sapagkat Sabat, ikaw ipangilin. Hindi ka dapat mamasada? Hindi, ibababa mo yung pamilya mo. Isakay mo yung mga anak na buntis, dalhin mo sa ospital. Paglabag ba yun sa Sabat? It is lawful to do good on the Sabbath. Yun ang ipinauunawa ng ating Panginoon. Hindi ang ipinauunawa doon sinira. Maling kaisipan ng mga Pariseyong pinaniwalaan naman ninyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hanggang ngayon ang aking ama'y gumagawa. Bakit? Anong ginagawa ng ama? Ay kung ang ama sa langit ay tumigil pag Sabat, ay di tigil ang daloy ng tubig, tigil ang ihip ng hangin, tigil ang sikat ng araw, ay di patay ang kanyang mga nilalang. May mga bagay kasing hindi pwedeng ihinto pag Sabat at makakapinsala. Ganon din, itinuturo ng ating Panginoon na yung ganon mga bagay na kailangan ay hindi mo dapat ipagpahinga, hindi yun dapat inihinto. Kaya nga muling inuulit niya, it is lawful to do good on the Sabbath. Kapag sinabing lawful, ay ating ang hinanap ang kahulugan, ay wala doong sinasabing pagsira, pag-destroy o pag-abolish, o pag-transgress o paglabag. Walang kahulugan ang lawful na gano'n. At lalong nagpapatunay yung sabi ni Kristo na yung utos ng pangingilin ng Sabat ay existido. Bakit? Kaya nga lawful Ibig sabihin may umiiral na utos. It is lawful to do good on the Sabbath. Walang pagsira. Dapat ang ating kinonsulta ay ang Panginoon. Yung mga paliwanag at eksplanasyon ng ating Panginoong Hesus. Kung yun nga bang kanyang ginawa sa araw ng Sabat ay tama ba yung kaisipan ng mga Pariseyong galit sa kanya na sinira nga niya ang Sabat? Hindi nga siya nangili ng Sabat. Lahat yun ay akusasyon at maliwanag na sinagot ng ating Panginoon. At hindi naman sila nangakaimik. Hindi nga sila makasagot. Napipipilan sila. Kaya't sa huli, anong sabi ng Panginoon? Matuwid ang gumawa ng mabuti pag-araw ng Sabat. Hindi pagsira, hindi paglabag, bagkus ay lawful. Legit, legal, harmony with the law. Hindi tayo dapat magpapaniwala diyan sa mga akusasyon yan ng mga ministro ng Iglesia ng Manalo. Yan ay kawalan nila ng pagsisiyasat sa tunay na essence o diwa, sa tunay na aral na sinasabi ng mga talata ng Biblia. Kaya ang 9:16 ng aklat ng Juan, 5:18, na sabi si Kristo hindi nangili ng Sabat, sinira ni Kristo ng Sabat, yan po'y pawang bintang at akusasyon ng mga Fariseyong galit sa ating Panginoong Kristo. Hindi natin yan dapat paniwalaan. Nagtataka naman ako dito sa mga iglesia ni Manalong ito. Ginawa pang doktrina nila yon. Yung akusasyon ng mga Pariseyo, yung maling kaisipan ng mga Pariseyo, ginawang doktrina. Sa halip na kay Kristo maniwala, ang pinaniwalaan ay yung mga eskribang, yung mga Pariseyong walang iniisip kundi nga papatay ang ating Panginoong Hesus.
Kaya yung may mahirap yung basa lang ng basa, hindi naman iniintindi, hindi inuunawa ang binabasa. Kaya napakaliwanag. Pag pinag-aralan natin yung kabuuan ng talata, yung tunay na diwa, ay lalong lumiwanag. Ano? Lalong nakita natin ang katotohanan na yung utos ng Diyos na pangingili ng Sabat ay existido, umiiral, dapat sundin, at kailanman ay hindi sinira, hindi nilabag ng ating Panginoong Hesus. Bagkos ay iniwanan tayo ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kung paano kanyang itinuro na tamang pangingilin ng araw ng Sabat, na may mga bagay na dapat hindi natin ipinagpapahinga. Kung ang usapin ay pagtulong sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, it is lawful to do good on the Sabbath. So, sana naging maliwanag sa atin ang bahaging yon. Muli, God bless po sa inyo lahat.